Ayan, nagkabit ako ngayon ng dashcam QCY-Q20 3-way camera recording sa Mitsubishi Expander. Yan. Tuturo ko sa inyo kung saan ko pinadaan yung mga wire nito. Yan. QCY-Q20 dashcam yung kinabit natin na full screen, tapos touch screen na rin, super night vision, triple camera sabay-sabay nagre-record. Meron ng wifi apps. Yan. Tapos 2K video resolution na yung front niya, full HD yung loob tsaka yung likod. Ayan, ito yung yung QCY Q20 dashcam, triple camera na siya. Ito yung pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan, pinapatong lang siya. Ayan, hindi natin inaalis yung dating rear view mirror niya, pinapatong lang siya. Iniipit lang siya ng dalawang rubber clips. Ayan, ito. Ayan, naka-clips lang siya. Pinapatong lang siya. Ayan, ito na yung pinaka dashcam. Ayan. Tapos meron pa siyang cover, alisin natin. Tapos pag inalis niyo yung cover niyan, meron pang isang cover yan. Ayan, tanggalin na rin natin para mas malinaw yung salamin. Ayan. Etong QCY Q20, tatlong camera siya. Meron siyang camera rito sa harap. Ito yung camera niya sa harap. Ayan, nakatutok sa front. Tapos yung inside camera niya dito ko nilagay. Ito. Ayan. Yung inside camera dito sa passenger tsaka driver, kita niya. Tapos yung back camera doon ko nilagay sa may likod. Ayan. Ayan, dito ko nilagay yung back camera. Ayan, nakadikit lang siya ng dual adhesive tape. Ayan, sa may likod dyan, sa may loob. Ayan, dyan ko nilagay yung back camera. Ayan, tuturo ko sa inyo kung saan ko pinadaan tong wire na to. Ayan, itong dashcam na to, plug and play lang. Sinasaksak lang siya sa 12 volts port ng sasakyan. Ayan, sa cigarette lighter natin sinaksak. Bali, ito yun, yung sa charger niya. Type C na siya. Tapos, yung wire niya dito ko pinagapang sa kesame, sa taas. Papuntang kanan. Ayan. Ayan, tapos lumusot dito yan. Ayan, tapos ito na yung wire nya. Ayan. Bali, may inangat akong rubber dito. Inangat ko dyan para mailusot ko yung wire sa loob nitong kesame. Tapos dumaan dyan. Ayan, doon ko sinaksak yung yung camera. Ay, yung pinaka charger nya. Ayan. Ayun. Ayan, sa 12 volts port. Ayan, dito ko pinagapang. Inalis ko ulit yung rubber. Ayan, para lumusot dito. Ayan, tapos bumaba rito. Tapos ito na yung niya, yung wire. Ayan, pinaganyan ko dyan. Nilagyan ko ng allowance para hindi banat. Tapos yan, nakasaksak siya rito sa may likod ng sasakyan ko sinaksak. Bali, itong saksakan ng 12 volts port, pwedeng dyan yung isaksak, pwede rin dun sa may harap. Ayan, may saksakan rin dito sa harap. Ayan, ito, saksakan din yan. Ayan. Kaya doon ko sinaksak kasi may nakasaksak na dito si ma'am. Kaya doon ko na lang sinaksak. Kasi hindi naman ginagamit yung saksakan doon. Ayan. Tapos doon naman tayo sa inside camera. Tuturo ko sa inyo kung saan ko pinadaan yung wire. Ayan, bali ito yung inside camera. Dito ko nilagay. Dinikit ko lang rin yan. Ayan, nakadikit lang ng dual adhesive tape yan. Ito yung saksakan niya. Ayan, ginapang ulit yan sa kanan. Ayan, bali makikita nyo dalawang wire yan. Yung wire ng camera tsaka yung wire ng saksakan. Ayan, doble yan. Ginapang ko dito sa kanan. Ayan, sa kesame ulit. Pinasok ko dito sa loob ng kesame. Ayan, tas lumigo siya ulit dito. Ayan, di nyo na kailangan alisin tong plastic. Malulusot nyo naman yan ng pry tool kit. Ayan, may kasamang pry tool kit yung dashcam pag binili nyo. Ayan, nasa loob ng box. Ayan, lusot nyo lang dyan. Ayan, tapos lusot ulit dito yung wire sa taas. Ayan, ito yung wire nya nasa loob. Ayan. Ayan, nilusot ko dyan doble. Ayan, tapos dito ko tinago yung wire kasi medyo mahaba yung wire. Kaya dito ko nilagay yung mga wire na sumobra.
Bali, yun yung wire na sumobra. Nirolyo ko yan, tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi nakakalat. Tapos pinasok ko rito sa loob. Ayan. Ayan, dito ko nilagay yung mga wire na sumobra. Ayan, kaya dyan ko nilagay kasi para hindi siya nakaumbok dito sa kesame pagka dito natin nilagay yung mga wire na sobra nito. Kasi medyo mahaba tong wire na to, itong dalawang wire na to, medyo mahaba. Kaya doon ko nilagay para at least mas maluwag, hindi nakabukol dito sa kesame. Ayan. Tapos yung sa back camera naman, ituturo ko sa inyo kung saan ko pinadaan. Bali yan yung sa back camera, ayan, dito ko pinadaan sa kanan ulit para isang baklasa na lang. Ayan, lumusot siya ulit dito, tapos pasok ulit dito sa kesame. Ayan, tapos lusot dito. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin tong plastic na to, lusot nyo lang yung wire sa loob, lulusot nyo yan. Tapos yung pangalawang pinto, ayan, ito yung wire nya. Ayan, pinasok natin ulit dyan, papunta na sa likod. Ayan, tapos lumusot na siya rito, tapos dito sa may, ito yung pinakadulong salamin na tayo. Ayan, lusot ko rito yung wire sa taas. Ayan, tapos lusot ulit dyan, tapos dito na tayo sa may likod. Ayan, ayan, tapos ito inangat ko tong rubber na to, tapos pinasok ko yung wire dito pag ganun. Ayan, tapos ito, ayan, nilusot ko dyan yung wire papunta rito sa rubber na to. Ayan, bali dito dumaan yung wire, pinasok ko rito sa loob na to, tapos eto na siya. Ayan, so eto na, lumabas na siya rito. Meron akong inalis na plastic dito. Ayan, eto. Ayan. Ayan, tapos eto, dinikit ko lang rito yung dual adhesive tape na kasama nung dashcam. Dinikit lang natin, hindi natin siya tinurnilyo, dikit lang. Kaya kailangan maganda yung pagkakadikit nyo. Punasan nyo muna ng tuyong basahan, tsaka nyo idikit yung dual adhesive tape na para matibay talaga yung pagkakadikit, hindi siya maano. Tapos ayan, meron siyang adyasan ng tornilyo dyan. Ayan, ito yung tornilyong kulay silver. Ayan, na-adjust yan pagka gusto nyo i-yuko o itaas yung camera. Tapos itong mga sobrang wire na to, ayan, i-roll natin yan, tapos itatago natin sa loob. Ayan, bali ang ginawa ko dyan, ayan, i-roll ko yung mga sobrang wire, tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi siya ubu-uga. Ayan, may pagtatalian naman kayo dyan, ayan, na wire din. Doon nyo na lang ikapit yung mga sumobrang wire para hindi siya umuuga-uga, hindi siya gumagalaw. Ayan, tas ito yung tinanggal natin plastic, babalik na natin. Ayan, naka ano lang naman yan. Ayan, naka ganyan lang. Ayan, tas naglalak na yan. Ayan, ganyan yung pagkaka-install ko ng back camera. Ayan. Ayan, tingnan natin yung kuha niya sa loob, labas, tsaka likod. Ayan, tas ito, balik nyo to, yung rubber na inalis natin. Kailangan nakalapat na maayos para hindi siya papasukan ng tubig pagka umulan o pinarawash. Ayan, balik nyo to na maayos. Ayan. Kaya kung nahirapan kayong ipasok rito yung wire, kung ayaw nyo, pwede nyo namang i-shortcut tong wire na to pag ganun. Ayan, itatalo nyo lang rito. Yan, bali dito lalabas yung wire, tapos gaganon nyo kung ayaw nyo magpasok dito sa loob nito. Yan, pwede rin naman yung ganon, easy installation. Basta ang labas ng wire, pag dito nyo papadaanin dito sa loob, wag dito sa kabila, kasi pag sa kabila papasukan kayo ng tubig. Bali dito nyo ilalabas yung wire pag ganon. Ayan. Expander cross yung kinabitan natin. Ayan, tingnan natin yung kuha nya. Ayan na yung triple camera dashcam na kinabit natin. Ayan, nilagyan natin ng memory card dyan.
Bali ang nilagay nating memory card, yan, dali, inaan natin yung volume. Yan ang nilagay kong memory card dito, 32 gig na SanDisk. Yan, kukunin ko lang yung box. Ayan, ito yung nilagay kong memory card, SanDisk na class 10. Class 10, tapos yung speed niya 120. Tas 32 gig yung nilagay ko. Kailangan lalagyan yung memory card dyan, yung original, wag yung lalagyan nyo ng peke. Tapos kailangan yung pang 2K resolution yung kaya niyang ibasa. Tapos meron siyang QR code na dapat siguradong original talaga yung ilalagay nyo. Kasi meron siyang memory card na nabibili, hindi naman compatible sa kanya. Ang record ng dashcam mabagal, tapos nagahang. Ayan. Doon nyo malalaman na yung memory card na nabili nyo hindi compatible sa kanya. Kailangan nang ilalagay nyo yung compatible. Yan, tas ito dashcam to, lagi siya nasa init ng araw. Kailangan kaya niya rin yung init ng araw. Yun yung sa memory card niya. Bali, ito na yung kinabit nating dashcam. Ayan, triple camera yan. Ito yung front, tapos back, tapos inside. Tatlo siya sabay-sabay nagre-record. Pag on mo ng sasakyan, mag-on na rin siya, tapos automatic magre-record na rin. Hindi mo na siya kailangang pindutin para mag-record tuwing aandar ka. Basta tuwing i-start mo yung sasakyan, start na rin siya, record na rin siya. Sabay-sabay tatlo nagre-record. Tapos itong dashcam na to, pag swipe mo ng papuntang kaliwa, ayan, pwedeng front lang yung display niya, pero nagre-record pa rin yung inside tsaka yung back. Ayan. Swipe mo lang, ito yung back camera. Na-adjust din, pwede mong up and down. Pagka gusto mo baba yung titingnan or medyo mataas. Ayan. Tapos yung inside camera na gagalaw din. Tapos yun, ito front, tas back, inside. Ito yung inside camera. Tas front camera ito. Yung back camera yung kinabit natin sa likod, yung ayan. Ayan, ito yung back camera. Ayan, yung nasa likod sa may windshield sa likod. Ayan, ito yung yung QCY Q20 dashcam, 3 camera. Sabay-sabay siya nagre-record. Ayan, tas meron siyang wifi apps na pwede nyo i-download yung mga na-record niya malipat sa phone. Ayan. Ayan, meron siyang wifi apps. Ayan. Stop ng record, screenshot, meron siyang video lock, voice recording, pwede nyo i-off kasi nare-record din yung boses natin. Yan, tas pwede ka ring mag dyan. Ito, meron siyang smart driving, yung sa ADAS niya, blind spot detection, tsaka LCA. Yan, pwede nyo on-off yan. Tapos file management, lahat ng na-record nyo na video nyo, mapapanood nyo sa kanya. Yan. Ayan, yung mga na-record nyo sa front, mga na-record sa rear, mga na-record sa inside. Ayan, tapos yung mga video lock, yung lahat ng na-lock yung video, tsaka yung mga na-picturean, na screenshot. Ayan, pwede kang manood dyan. Pwede mo ring ipasa sa phone mo yung mga na-record. Tapos sa driving setting niya, ayan, loop recording niya, yung video clips niya. Meron siyang 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. Pwede nyo i-set nun. May G-sensor, tapos meron din siyang parking guard. Ayan. Tapos yan nga, pwede pa rin mag-screen saver, yung auto off yung screen. Meron siyang wifi apps. Ayan. Meron siyang wifi apps. Ayan, ang application niya, Video Dashcam. Yung pagka nag-download kayo ng dashcam, pag okay na sa phone nyo, punta lang kayo ng cellphone, sa wifi sa cellphone nyo, hanapin nyo lang kung ano yung lalabas na wifi SSID. Ayan. Ayan. Tapos connect mo yung phone mo sa kanya, password nyo 1234567 8. Pag connected na yung phone mo, punta ka na ng application na dinownload mo, on mo na siya, lalabas na lahat ng na-record mo, na video mo, pwede mo nang i-download. Yun yung gamit ng wifi apps niya. Ayan, hindi siya yung wifi talaga ng internet. Ang gamit lang ng application para makuha mo yung mga na-record ng dashcam papunta sa cellphone. Yun.
Yan, ito yung yung QCY. Yan, QCY Q20 3-way camera recording. Kinabit natin sa Mitsubishi Expander Cross. Yan. Yan, easy installation lang yan, plug and play lang. Ayan, madali lang install. Yan, kung sakaling gusto niyo mag DIY, yan.